Kung si Jazz ay panghimagas, ito naman ako, yung pang main event, ang lechon, nasa lechon capital of La Loma, Quezon City, si News 5 correspondent Gerard de la Pena. Gerard, magkano ang per kilo at wala pa bang bagsak presyo dyan? Tama kayo dito sa lechon capital of the Philippines dito sa La Loma. Actually, alam nyo, medyo nagmahal ang presyo ng lechon dito ngayon. Ang bentahan dito ay nasa around 12,000 hanggang around 24,000 pesos yung isang buo, depende sa laki. At yung kung bibili naman kayo ng tingi, nasa 1,500 hanggang 1,600 pesos yung per kilo. Kung ulo naman, kung parte lang ng ulo, mas makakatipid tayo ng konti dyan dahil nasa 900 pesos per kilo yung presyohan yan. Kasi ang pinapaliwanag nila dito, November this year, parang nag-utos yung Quezon City local government na dapat wala nang slaughterhouse, wala nang katayan dito sa La Loma. So, kumbaga sa outsource na lahat ng katayan. Nasa Malabon, nasa Navotas, nasa ibang bahagi ng Metro Manila. So, itong mga lechonero natin, meron silang additional costs na siyempre na ipapasa yan sa atin mga consumers. Kaya medyo mahal yung lechon dito ngayon. At right now, actually, alam mo, compared kaninang umaga, mas maraming taong bumibili ngayon dito, mas maraming mamimili. In fact, dito sa paligid ng La Loma, medyo nagta-traffic na rin. Ganun karami yung tao. Pero di naman daw dapat mag-alala yung mga consumers natin dahil i-entertain sila hanggang mamaya ka, medyo malapit na mag-New Year. Kat narami naman daw supply para siguradong kompleto ang ating celebration ng New Year. Alam mo, tama kayo na sinabi niyo parang ito yung star of Medianoche, Kasi ang sabi ng mga nakausap nating mamimili at pati na rin yung mga nagtitinda dito, itong lechon daw kasi is considered as symbol ng kasaganaan, ng prosperity. So kahit medyo nagmahal nga yung presyo ng lechon, ito yung talagang pagkakagastusan ng maraming Pilipino ngayon. Prosperity para sa mga cardiologist, Gerard de la Peña. Gerard, yung 12,000 na sinasabi mo kanina, mga gaano kalaki yon, gaano kabigat at pang mga ilang packs yon? Mga hanggang 15, kaya ba yon? 15 katao? Hindi ko nakita kung gaano kabigat yun in terms of yung kung ilang kilo siya. Pero it can feed around siguro mga 50, tama, 15 persons. Medyo maliit siya compared to sa nakita natin talaga mahaba. Pero parang dileche nga lang siya. Mas malaki ng konti sa dileche, ganun siya kalaki. Nagbebenta rin ba ng belly, pero alam mo, GDP? kanina ito pala kung maidagdag ko kanina may nakita ako dito, ang unang presyo sa kanya 12,000. Yun na yung pinakamura dito. Wow. Natawaran niya raw ng hanggang 10,000. Aba, walang ulo siguro yun, hindi kaya? Pero ang weird doon, may lechon ka na walang ulo, no? Oh. Pero GDP, may nagbebenta ba ng belly lang? Oo, tama Lord. May nakita ko dito nagbebenta ng belly lang. Pero hindi ganun kadami. So hindi ko na-check kung magkano siya. Pero yes, doon sa mga naghahanap, may nagbebenta dito ng belly lang. Alam mo, masarap din na mga pa-take home dyan. Kung masyadong malaking budget na 12,000. Yung chicharon bulaklak, chicharon bituka, GDP, di ba? Diyan sa yung kinatatayuan mo, magkakatabi yan, may mga estante yan Nalalagyan lang nila ng asin na may iodized salt. Nako, diretso sa ugat mo yan. Maligayang maligaya ang iyong katawan. GDP, tawag dito. Pagkakaalam mo ba, yung style nila ng paglilitsyon dyan ay may mga herbs na rin sa loob? Kasi ang alam ko, may differentiations pa rin yung let's say Cebu style lechon, yung mga tanglad. Yung mga tanglad sa loob. As opposed to yung traditional, hindi ko alam kung ano nilalagay sa loob ng cavity ng katawan ng pig. Hindi ko alam kung ano yung specifics, kung ano yung nakalagay, kung ano yung mga herbs dito, pero yung kwento sa atin ng isang nagtitinda dito, traditional pa rin sila. So kung ano yung alam nilang process na ginagawa nila many years ago, ayun pa rin. Kaya nga medyo regretful sila na hindi na dito yung slaughterhouse. Kasi parang sabi nila, cultural landmark na nga ito dito sa La Loma. So sana raw dito rin dapat yung katayan. Pero yun, in terms of process, actually, alam mo, hindi ko lang kung may papakita ko sa inyo. Dito sa likuran ko, ayan, hindi ko lang kung kita ninyo. Teka, I'll try to, GDP, pwede ka bang kumurot dyan? Wala, hindi ko may pakita, Pwede kang kumurot? Dito mismo sa likuran ko, dito yung may mga umiikot ng mga nileletsyon na baboy. Kasi dati, nung bago pa iban yung pag-slaughter dyan, GD,
Maaamoy mo talaga na slaughter, may slaughterhouse sa likod. So, nasa gitna ka ng appetizing ba yung amoy na yon o hindi? Na hindi, oo. Oo. Pero, Ay, naku. Di ba? Kung appetizing din lang, talagang appetizing dahil nakakagutom talaga yung amoy dito right now at Correct. napakabango ng nileletsyon na baboy totoo right yan. now. GDP, papaalala ko lang, several years ago, ang ating correspondent na si Dindo Flora, ako yung nakaupo nung anchor nun eh. Si Dindo Flora ay tumesting dyan mismo. At sabi, Lord, titikman natin to, paparinig natin kung gaano kalutong. So, gano'n niya, nahirina ng Nako. mokong. Talagang, On air? nag-off cam talaga siya, naghanap ng tubig. Kasi bumara sa lalamunan. Alala mo ba yung GDP? Sayang Lord, hindi ko magagawa ngayon kasi wala dito nagtatadlat. Pero kanina sa One Balita Pilipinas, nagawa ko yan. Kasi Yan. may nagbigay sa akin ng balat. Aba? Actually, alam mo, surprising, nang kinagat ko siya, sabi ko pa, Cheryl, ito ha, titikman natin, wala tong ASF. Tapos nagulat ako, narinig nila sa mic yung yung tunog nung malutong na balat ng lechon. Kaya lang right now, wala nagkakain dito, so wala tayo. Ang inggit pa talaga to, no? Ganon na lang pala talaga. Gerard de la Peña, New Year na lang. Ayan. Anyway, may lechon kami mamaya. Yung tinapay na lechon. Yung bread na lechon. alam mo yun. Healthy pa yun. Maraming May salamat lechon. at Happy New Year sa iyo. GDP, Gerard de la Peña ng News 5.